Good evening mga kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Sa mga nagtatanong po, ito pong topic na ito ay tungkol po doon sa mga babasagin. May mga customer tayo na nagpapadala ng mga korel, mga figurine, yung mga maliliit, mga plato, uh, cup, may meron sila mga family cup na pinadadala. At yung iba naman mga tawag yan, yung mga rebulto ng mga santo, hindi po natin yan masisigurado na hindi mababasag. Kasi po, ang mga box po natin, no weight limit. Ibig sabihin, pag napatungan po yan ng ibang mabigat na box at napapahumps yung truck, pagka di-deliver yun sa seaport o kaya paglabas sa seaport, nababang po yan, nadidiin siya na nadidiin. So maaaring mabasag po. Kaya po sinasabi namin kapag mga babasagin, ilagay nyo na po sa crate. Yung mga plato po na binili nyo sa IKEA na meron kamo na karton, tapos may papel, tapos plato, plato. Hindi po enough yun. Kasi po napapatungan po yung mga box. Kailangan po pag mga babasagin, ilagay nyo po sa crate. Kung maliliit naman po na mga bagay lang, katulad ng mga figurine yung mga ganyan kalaki, ilagay nyo po sa mga hard casing ng mga Tupperware na malaki, bubble wrap nyo muna, lagay nyo sa Tupperware na malaki, or yung kaldero, matitigas yun, yung mga malalaking kaldero, lagay nyo sa loob, tapos naka-bubble wrap sa loob para hindi umalog-alog, as yung takip i-tape nyo po. Yun po yung naiisip ko na, mapapakinabangan po pa po nila yung kaldero at yung mga Tupperware, kaysa sa i-crate nyo. Kung talagang malalaki naman po at marami na, yung katulad ng iba na nagpapadala ng talagang 2 dosena ng mga plato, yung magsa-sale sila sa IKEA, lalo na ngayon malapit na mag Black Friday, marami magpapadala ng ganyan. Pwede po sa cooler, yung igloo cooler na malaki, yung ginagamit sa mga pang outing, yung ginalagyan nila ng mga beer. Matibay po yung pwede nyo po doon ilagay. Basta lagyan nyo lang po na pagitan ng mga bubble wrap para pag umaalog-alog, hindi sila magbubungguan sa loob. Yung bubble wrap lang po, kunyari wala kang karto, wala kang matigas na bagay, wala siyang casing, binubble wrap nyo lang po, 90% po mababasag po yan kasi po pinapagpatong-patong po natin yung mga box. Dito napagsabihan nyo po kami na wag ilalagay sa ilalim, pero kung sobrang bigat naman po yung mga box nyo, hindi po pwedeng ilagay sa taas yan. Hindi po natin kayang ilagay sa taas dahil mabigat po. At kapag mas delikado po, kapag nasa taas mabigat, nalaglag, basag lalo yan. May mga experience ako sa dati naming kumpanya na pinagtatrabahoan ko noon. Nasa forklift na, inaakit na lang gano'n kasi nga top heavy siya, yung mga nasa baba magaan. Naalog lang yung forklift, nalaglag yung isang box. Nabuti na lang yung box na yun hindi ganoon, hindi babasagin yung mga laman niya, yung mga kinompak na mga damit. Pero mabigat siya dahil binacuum niya Parang pang ukay-ukay yata yung ginawa niya. So, ganoon po yung style. Wag po ninyong titipidin sa tape din yung box nyo. Kasi nagdi-deliver po yung team natin kahit umuulan. Yung mga diskarte po na maganyan, pag-isipan nyo po mabuti kasi magpapadala ka na babasagin. Siyempre, mapaprostrate ka kapag nabasag. Maghahanap ka ng mga sisisi. Sabihin nyo sa handling, itinapon yung box. Hindi po kayang itapon ng box. Hindi po kayang ihagis ang box. Kasi mabibigat po yan. At walang hawakan. Hindi po katulad yan sa airport na yung mga baggage nyo ay inahagis. Kasi po, pababa yun. Bababa sa aeroplano, ihahagis nila doon para sa dito naman, bago ibaba, pino-forklift po yung pinapata sa forklift, binababa. Ang nakakasira po talaga ng mga box na yan, yung mga patong-patong. Halimbawa kung nilagay natin sa taas at ibinaba na nga sa Manila, sa delivery team naman, nagmamadali yan mga yan. Hindi nila yan papansin kasi sinulatan mo ng fragile all around. Common sense na sa kanila yun. No weight limit ito. Naglalagay ka ng fragile. Dapat matigas yung box mo o yung laman mo na babasagin. May matigas na bagay. Kung napansin nyo po, meron po tayong mga taon na ipinagbabawal yung mga microwave kasi po babasagin yung may glass. Dahil po doon. Magagaan na yung kapag nilagay mo yun sa box. Pero,
hindi pa rin sigurado dahil nga patong-patong yung mga box kapag i-deliver na sa Pilipinas. Ngayon, nagkaroon na ng mga problema, nababasagin. Kaya ibinabawal po nila yun sa mga ibang company. Bawal magpadala ng mga babasagin. Pero tinatanggap nila yon dahil hindi nila responsibilidad. Nasa sa inyo po yun kung ipapadala nyo. Pero nasa pag-iingat nyo. May kilala ko na kolektor ng mga ganyan babasagin, mga mamahalin, mga galing pa sa ibang state, dinadala niya. Hanggang ngayon, customer pa po namin siya. Hindi siya nababasagan. Alam mo bakit? Kasi binabalot niya at nilalagay niya sa hard casing yung mga item niya na babasagin. Sinasabi niya sa akin, nakamatibay na nga yung balikbayan box pero dinodoblehan pa namin dahil mabigat nga yung box namin. So yung box namin, nilalagyan pa niya ulit ng isa pang box sa loob. Tapos nakalagay pa sa mga hard casing yung mga babasagin niya kasi collector item, siya ivory. Ivory ba o porcelain? Porcelain pala yun, yung ivory pala yung sa mga inagpadala ng para sa gitara. Meron silang ginawa na para sa fret ng gitara. At piniship nila yun sa Pilipinas dahil may gumagawa dun sa Cebu, sa Lumanog yata yun. Nag-aano sila ng mga ivory. Pero parang buto lang yata ng baka yun dito Hindi ko sigurado. Pero sabi niya, yung ivory parang buto lang ng baka, hindi nila alam yung pinagkaiba. Pinadadala natin sa Pilipinas. Kasi puti yung ginagamit namin, napapolish namin yan. Yung sabi niya. Muli po, yung pa ang natin ang tip natin, pag magpapadala po ng babasagin, wag po bubble wrap lang ang gagawin. At kahit na sabi mo, maluwag yung box ko, mali pa nga yun. Dapat nga, mas masikip yung box mo, yung siksik, dahil straight yung box mo, matibay. Pero kung walang laman, pag napatungan yung lubog yun. Pag nalubog na yun, mas madali mapisat yung mga laman sa loob. Mas maganda siksik. Kaya hindi kami nagreklamo dito kapag may mga buntis yung mga box. Sa dating kumpanya, sinisingil kayo ng buntis na box. Dito sa amin, minawarningan. Siguro naman, pag nakakadalawa, tatlo ka na grabe na yung nakakayahan na yun na sinasadya mo na. So, pero iniintindi na lang namin kasi hindi lahat marunong pa. Kaya pag buntis yung box, tinuturuan namin, ganito po magsara. Meron din po kami video na talagang ganyan yung box, pero naisara na ibaba ng ganun. So, makikita nyo pag sinusundan nyo po yung mga video. Meron ako sa Reel, meron din po sa YouTube. So, sundan nyo lang po yun. Madali lang po mag-tape ng box, parang mahirap lang kapag first timer ka at mali ang proseso na ginagawa mo. Gumamit ka po ng tape dispenser, wala pang laman ng box, i-tape nyo na po bago nyo lagyan. Itira nyo lang yung ibabaw para hindi ka ikot ng ikot na may laman na Mas maganda yung box ang umiikot, hindi ikaw. Or yung tape dispenser ang pinapaikot mo, hindi ikaw kasi mahihilo ka Lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay, nag-i-impake ka, nahilo ka na kung may edad ka, baka ma-aksidente ka pa dahil natumba ka. Mas maganda, wala pang laman yung box, i-tape wrap mo na. Bakit pinapa-tape wrap? Kasi po, ulitin natin, nagdi-deliver po ang team madalas, kahit umuulan. Yung mga nagpapa-priority dyan, meron pa nga yung nagpapa-priority noong nakaraang taon gusto niya ipa-deliver, kahit gabi na umuulan, diniliver, ayaw naman yan lumabas. So, para sa kanya na wala daw kung kwenta yung delivery team kahit na ginawa sa kanya yung tinulungan siya, pero hindi siya nagpakita. So, hindi rin yung delivery team, hindi rin niya na-success yung gusto niya na mangyari, na tumulong na ma-deliver. So, diniliver after niya ng ruta, kasi may ruta po yan. Bumabiyahe po ang mga truck natin ng 1 hanggang 2 linggo hanggang maubos nila, ma-deliver lahat yung laman ng truck. Ngayon, kapag hindi sumasagot yung for delivery na ruta na to, lilipat na sila sa susunod. Di sila maghihintay kasi mas mabilis sila makabalik, mas marami silang load na ma-deliver sa susunod. So, yung mga masyadong pa-importante, pagkatapos pa ng office ko, saka ka mag-deliver. Hindi po mangyayari yon. Advance nila kayo sinabihan na one day, magdi-deliver po kami. Mag-iwan ka na lang po ng notice or ID, authorization letter, kung sino mag-accept ng box kung wala po kayo. Kung nasa condo po kayo, hanggang security guard po, pwede nyo po ibigay yung authorization letter. Pero sa kanila naiiwan. At bilhin nyo rin po yung security guard na tanggapin yung box. I-sign nila for you. Kasi kapag hindi nila hindi iwan ng delivery team yun. Alam namin, pinaghirapan nyo yung mga box nyo at para sa mahal nyo sa buhay yun. Pero
hindi namin gagawin yung iiwanan lang doon. So, yun ang ano namin pinagkakaimportantehan namin na wag nating iiwan yung yung box na nandoon sa mga guard lang nang wala namang pumirma. May mga customer kami dito dahil nasa medyo mataas yung bahay nila. Sa barangay outpost lang pinapadeliver na nila kasi nga hindi rin nila kayang iakyat doon dahil kailangan mo na ng kalabaw, ganun. Or kabayo. Kasi dahil maputik, babaon talaga yung truck. Kahit yung tricycle umaayaw. So yung mga tao doon naglalakad lang talaga. Pinapadeliver nila sa outpost. Nakabili na rin sa outpost, may letter sila iniiwan, mga ID nila. So yung mga ganun, nadi-deliver. Isa pa nagiging problema natin, yung mga customer na parang nagtatago, ayaw ilagay yung from na name nila, address nila. At ayaw din nilang ilagay yung telephone number ng consignee sa box. Ililinawin ko po ulit, ang delivery team natin sa Pilipinas nagtitipid sa mga data yan mga yan. Kasi hindi nila titignan yung sa website kung ano yung telephone number na nilagay mo. I-verify nila sa box. Doon sila sa box titingin. Kung walang telephone number sa box, tatawag sa office. Kapag hindi rin alam ng office sa Pilipinas, iiwanan nila yung box sa loob ng truck. Next route na po yun. Hindi sila magdi-deliver nun. Hanggat hindi nagre-reply yung sender kung ano talaga yung telephone number ng magre-receive. Kasi nakaraan po, 'di ba, pinarehistro na lahat yung mga telephone number. Tapos meron po mga iba na ganun pa rin, talon-talon pa rin ang number. Nag-expire na to. Tatalon na naman kasi every 3 months daw hanggang 3 months lang yung SIM card na temporary. Dahil hindi na i-register yun pag di mo ni-register, magka-cut ng automatic. So nagpapalit sila. So yung mga conservative po sa telepono, wag niyo pong gagawin yun na hindi niyo isusulat yung telephone number ng consignee niyo sa box. Hanggat maaari, ginagawa po namin dalawa. Hindi naman po namin sinishare yung box nyo sa iba. Mapapansin nyo po, kahit pag pinipicture namin, nagpo-post kami, binablurred po namin yan. Private po yan. Hindi namin sa delivery team, importante sa kanila yan na may deliver. Hindi naman po yan ibinabalandra sa kalsada. Meron akong pinagtrabahuan noon dati. Naglo-load sila, iniiwan sa labas yung box. So pwedeng makuha yung identity nyo, napipicturean lang nila yung box, makukuha na yung telephone number nyo, address nyo, yung consignee nyo. Hindi namin ginagawa yun. Dito nasa loob lang lahat. At kapag ilalabas namin, kung maaari, i-shrink wrap namin para hindi obvious, hindi makikita yung laman. So ganun po. Balik po tayo ulit sa sa mga babasagin. Sa mga babasagin po, yung mga nagpadala po ng mga nag-success po ng Corel noon, binawarningan po namin kayo na wag na po kayo magpapadala na babasagin ng hindi po nakalagay sa hard casing. Nakita ko po sa video, nagpadala siya, kuya, dumating na yung box ko, success, hindi nabasag yung Corel ko. Ay, ninervous ako doon. Dapat po nilalagay niya sa hard casing. Alam ko, puro kumot lang yung laman nun, tsaka yung Corel mo na dalawa. Pero kahit pa paano, delikado pa rin. Binalot ng kumot, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nila na isasanla yung Corel sa Pilipinas. So ganito na lang po kung kailangan nyo pong ipakrate, ayaw nyo bumili ng cooler. I think magkano ba ang cooler? $30 yata yung cooler. Kung ayaw nyo bumili ng cooler, magbayad na lang po kayo sa agent namin ng $45. Siya po ang gagawa ng crate nyo. Naka wooden crate po. Yung box po, papatungan nyo ng bagong kahoy. So, nakabox siya, hindi nagagalawin yung box mo, iba-box ulit siya. Bali naka-glue tsaka naka-screw siya, hindi nakapako kasi pag pinapako yan, baka mamaya bumong pa doon sa karton. So, yung screw sakto sukat lang, tsaka diretso lang gagawin. Tapos yung label, gagawa na ulit sila, lalagyan nila ng label sa labas. At maglalagay din sila ng hawakan para yung kahoy na yun mabuhat ng 2 tao, yung crate. Kasi po pagka crate po mabigat na kasi may kahoy na at matutulis yung mga kanto, iba po ang pwesto nun. So yung ganun po, pag gusto po makatipid, ilagay nyo na lang sa kaldero, malalaking Tupperware. May mga kilala ako nung pandemic nagpapadala sila ng mga laptop, puro nakalagay doon sa Tupperware ng malalaki.
Bumili din nga ako noon kasi kasya nga naman yung laptop ko. So pero ginagawa ko, pinaglalagyan ko ng mga itlog, yung gumagawa ko ng itlog na maalat, nilalagyan ko ng salt, tapos sinasarado ko. Seal na seal kasi walang walang hangin Antibay hindi nga pumutok dahil nalimutan ko hanggang 21 days hindi pumutok yung 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 tupperware hindi bumukas So maganda, success yung itlog na maalat. So kabayan remind po namin ulit yung mga babasagin. At sa mga iba naman na nagpapadala ng mga shampoo, lotion, mali po na ilalagay nyo sa pinaka-bottom yun. Kasi po, lumulobo yun kapag umaalog-alog na yung barko o umaalog sa truck. Lumulobo po yung mga liquid na sabon, liquid na yung mga shampoo, ano pa ba? Basta yung mga bumubula yun, lululobo siya. Tapos sa ilalim mo siya nilagay dahil nga mabigat siya. Kapag nadidiin yun, puputok yung ilalim nun. So far, wala pa sa amin ngayon dito na nagre-report ng ganun. Pero sa dati kong pinagtrabahuan, meron ako na-encounter na ganun, pero hindi ko customer. Sa akin lang siya nagreklamo dahil hindi na daw siya sinasagot ng may-ari. So, yung may-ari naman ng kumpanya na yun, talagang piss off na siya sa mga maraming kasing hindi rin nagko-comply. Kumbaga, bakit mo ilalagay diyan yung mga bagay na pwedeng pumutok? Dapat ilagay mo diyan yung mga matitigas lang o pinakamalambot. Ako, nagpapadala din ako ng mga ganun. Dati yung may kilala ako na nagkukupon. Ang ilalim ko, puro tela. Siguro mga ganyan, mga 3 inches kataas, yung kapal. Tapos doon ko nilalagay yung mga shampoo. Pero napagtanto ko din pagkatapos ng report na yun, oo nga, napipisat nga, bakit ko sa ilalim ilalagay? Dapat dito lang sa gitna, yung mga napipisat na mag-squeeze, mga ganyan. Laundry soap, nagpapadala din yung mga iba kasi ng laundry soap na liquid So, iwasan na po natin yung mga ganun na padala. Salamat po at umabot na po tayo ng 16 minutes. Sa mga umabot po rito ng 16 minutes, babalita ko po sa inyo, malapit na po makarating yung para sa mga August natin at yung mga September natin. So, hindi tayo nagkakaroon ng critical para sa Christmas ng mga August at September. Yung October po, wag nyo na pong asahan yun na abot ng Pasko. Sabi ko pa, yung October 4 po na shipment, yun lang po may chance na makarating na 30% na mai-deliver na Pasko. May mga ba nagtatanong, November na, gusto pang padala para maabot na Pasko. Hindi po tayo aeroplano Ngayon nga po, may balita na yung mga nagpapadala ng sa air cargo Hindi pa rin daw sigurado na 2 weeks. Umaabot pa rin daw ng 3 to 4 weeks. So, hindi gawin mo na 2 buwan pa lang bago ka magpadala kasi kung 4 weeks na, 1 month din. So, gawin mo mga 1.5 buwan pag mapapa-air ka. Kaya lang, lugi ka dahil mahal Mahal yun Tapos mas risky kasi ang nag-i-inspect sa customs sa Pilipinas ayan, bumalik na yung mga buhaya ano pa ang may tatanong, yung mga yung mga bumibili ng tape na yung sobrang dulas, yung kahit naka-gloves ka, wag niyo po gagamitin yun kasi po maganda nga tingnan sa box nyo. Sabi nyo, tahimik i-tape sa box nyo, pero hindi na mahawakan na magdi-deliver. Kumbaga dumudulas na kahit naka-gloves sila. Ang tendency niyan, mahuhulog yung box nyo kapag ibinababa nila galing sa truck. Dudulas sa kamay, mahuhulog yung baka sa harapan pa ng bahay yung malaglag nila yan at magagalit kayo hindi iniingatan, pero kasi hindi na po mahawakan. Meron pong instance na sumakit ang likod ko dahil nabigla ako sa ganyan, dahil paghawak ko dumulas, nabigla yung likod ko, sumakit po yung likod ko doon. I think August yun, kaya binabawal po namin yung ganun. Kapag may ganun, wala na akong magawa, nataypan na. Kaya sabihan ko na lang po yung mga customer na wag pong gagamit ng ganun. Magpalit na po kayo ng brand or ng quality. Pero pagdating dito sa warehouse, yung mga kanto, lalagyan ko na lang ng tape. Yung tape namin na ibinibenta. Yung tape na binibenta namin, isa pa na advantage nun, nakakapitan yon at nasusulatan mo yun. Yung madulas, ngayong araw na to may napick up ako noon ganun madulas. Pinakita ko sa kanya na tinitaypan ko ulit. Kasi hindi mo na rin siya masulatan. Wag sinulatan mo siya ng tracking number o kaya yung number of box niya, 2, second, third, 2 of 3, 1 of 3, 3 of 3. Hindi mo siya masulatan. Talagang wala. Sobrang dulas niya
Hindi natin kailangan ng ganun eh. Kailangan natin yung masusulatan at makakapitan. Kasi kapag sobrang dulas ng ganun, eh, hindi mo mabuhat eh. Kahit yung pinakita ko nung ilalabas ko sa bancho, nag-i-slip yung kamay ko. Ang hirap naman ito. Ilagyan ko ulit ng tape. Yung pinagpepestuhan ng kinahawakan ng kamay para maitayo. Kasi kanto-kanto lang yan, walang hawakan yan. Yung mga kanto nilagyan ko ng tape. So ulit po ha. Huwag na po gagamit ng gano'n. Ay, alam ko sino ba ito? Si Carla. Na ganyan din siya noon. Pero yung sa harapan niya rin, tinipan ko rin ng dagdag para hindi na makadisgrasya pa sa Pilipinas. Kasi kung ako nga, nabibigla yung likod ko eh. Di lalo na yung mga doon sa Pilipinas. Yung mga tao doon, bigyan mo ng gloves, ayaw mag-gloves. Sasabihin nila, mas sanay ako na may na kamay ko lang, mas makapit. Parang mga butik-iba yung kamay na yan, madikit. Pag pinawisan niya, dudumi pa yung box eh. Sasabihin, ayaw nila na mag-gloves kasi mainit daw kasi sa Pilipinas. Saka bumabaho yan eh, pag tumatagal eh. Wala naman silang pambili ng lagi ng gloves na yun eh. So sinusuplayan sila pero hindi nila sinusuot. Kahit dito ako, nagpapalit-palit ako ng gloves eh. So, yun na po. So, yung babasagin, yung magpapadala ng mga mabibigat, magmadulas ang gagamitin, telephone number, wag niyo pong kakalimutan. Nakakatagal po yan. Meron po kami sa Bukidnon na hindi ma-deliver kasi walang telephone number. Malaman-laman namin na yung delivery team na yun, piss off na. Kasi nga, yun nga, nasa bundok yung bahay niya. So, naggalit-galit sa office sa Pilipinas. Imbis na makatulong yung ginagawa niya, napagalitan din siya hanggang sa nagkatampuhan siya, tinanggal na siya sa trabaho kasi ang dali-dali ng gagawin mo eh. Tawag mo sa office, yung telephone number. Kaya lang kasi nadidelay sila kasi nagmamadali sila lagi. Nakita, walang telephone number, move. Walang telephone number, move. Bibo-libo yung mga bilang ng box. Kaya hindi nila maasikaso ko agad. Mas maganda talaga may telephone number. Salamat po at sa mga napangakuha namin yung nakaraan, yung August at yung September, yung shipment natin. Sure ball na po tayo. Abot po tayo ng Pasko. Salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Kaka-Halloween lang pala. Sige po. DuPont po. Ng DuPont Balikbayan Box.